Yo, what's up guys? Pasensya na agad kung ganito yung mga content in the upcoming days kasi it's the time of the year naman talaga. Makakakita kayo ng mga jersey swaps na hindi pa nangyayari kasi yun nga, puno ng rumors itong off-season talaga. So, gets nyo naman. Katulad nito, Minnesota Timberwolves is gustong makuha si Josh Giddey from the Bulls. So, kilala yung Minnesota sa pagiging aggressive sa pagpapalakas ng kanilang backcourt dahil kailangan nila ng maasahang ball handler. And wala si Donte DiVincenzo, so matanda na si Mike Conley. So, yung pambihirang tangkad ni Giddey para sa isang point guard with that 6'7 frame, so kasama pa yung kanyang elite playmaking, di ba? So, sa Bulls, nag-average siya ng 17 points, 9.1 assist, at 8.3 rebounds per game. Ang malaking tanong na lang ngayon is kung paano siya makukuha ng Timberwolves mula sa Chicago. Lalo na't kakapirma niya lang ng extension. May natitira pang 75 million in the next 3 years. So, before yung ulat na to, naging successful din yung kanyang right ankle recovery. And then, yung issue sa kanyang shooting noong una, malaki yung tinaas ng kanyang shooting splits. Nasa 45% na from the field, 36 from the outside, and 76 from the line. Pero, sa isang kupunan na gustong mapagaan yung trabaho ni Edwards, so, this is a right move kung makuha talaga nila. Kung sakaling seryoso okay ng Timberwolves ang usapan, mukhang mas gagamitin nilang pain sa trade si Julius Randle kaysa sa kanilang mga batang defender. Ang karanasan at kakayahan ni Giddey na mag-operate sa transition at pick and roll ay magbibigay ng bagong dimension sa offense ng Minnesota, lalo na't naghahanap sila ng paraan para makabalik sa Western Conference na tugatog. Hindi magiging madali ang negotiation dahil bago pa lang yung management ng Bulls. Pero kung makakahanap sila ng tamang balance ng draft picks at players, pwede itong matuloy. Ang chemistry na pwedeng mabuo sa pagitan ni Edwards at Giddey ay sapat na upang yumanig sa buong standing ng liga. So, speaking of the Timberwolves, yung player nila, the center, Rudy Gobert, is laman din naman mga usapan ngayon. Tapos nag-inquire ang Boston Celtics sa kanyang availability. So, seryoso yung interest ng Celtics na makuha siya bago pa man yung trade deadline nung regular season. So, sa usaping pera, swak na swak ang trade framework na ito dahil 36.5 million yung salary ni Gobert para sa susunod na taon. At halos kapareho lang ng multi-year deal ni Derek White na nagkakahalaga ng 30.3 million. Ang planong ito ay nagpapakita lang na handa ang Celtics na baguhin yung muka ng kanilang 2024 championship core upang kumuha ng mas matinding rim protection. Sa kabila ng magandang financial match, parang ano pa rin siya long shot kung player swap lang dahil parehong valuable yung dalawang players sa kanilang mga franchise. So magugulat yung buong liga kapag tuluyang ipinamigay ng Boston ng isang fan favorite at versatile defender tulad ni White. So lalo na, malaki na yung kanyang naging papel sa success ng franchise. So parang mas motivated pa siguro yung Minnesota na itest na lang yung trade market para kay Julius Randle na may 33 million contract. So parang tugma rin sa sahod ni White. Pero I don't think na gusto naman ng Boston ang isang Julius Randle, di ba? So ang gusto ni Brad Stevens ay kumuha ng isang A-list center na kahit magkautang-utang pa siya. Ang pag-target kasi ng Celtics kay Gobert ay patunay lang na hindi sila naging kontento sa kanilang mga kasulukuyang frontcourt rotation pagkatapos ng huling kabiguan sa playoffs. Ang pagkakaroon ng isang elite rim protector na kayang sumabay sa physical big men sa East ay magiging malaking tulong para kay Jason Tatum. Ngunit ang pagkawala ng perimeter defense at playmaking ni White ay isang napakalaking sacrifice na pwedeng sumira sa chemistry ng team. Kung hindi man magkasundo yung dalawang panig kay Gobert, asahan na maghahanap pa rin ang Boston ng ibang paraan para makakuha ng legitimate, pader sa ilalim bago magsimula ang bagong season. Next, we're going to talk about Detroit Pistons kasi official nang inilagay nila sa trading block yung kanilang defensive stalwart na si Isaiah Stewart. Sa nakalipas na season, nagtala si Stewart ng solid numbers, 10 points, 5 rebounds, at almost 2 blocks per game sa loob lang ng 22 minutes. Bagamat may mga issue sa discipline noong nakaraang taon, nanatiling mataas yung value ni Isaiah Stewart sa mga trade market dahil sa kanyang world-class paint defense at kakayahang pumana sa 3-point distance. So, dahil maganda yung roster construction ng Pistons na mayroon ng all-star center like Jalen Duren at maaasahang backup kay Paul Reed, naging expandable si Stewart. Parang sa kanilang plano, kumuha na lang ng maraming shooting at playmaking sa perimeter.
nasa radar na ngayon si Stewart na ilang malalakas na koponan tulad ng Boston Celtics, Miami Heat at San Antonio Spurs na pare-pareho nangangailangan ng matibay na protector sa ilalim. Napakamura lang ng kanyang kontrata. May guaranteed 15 million salary in the next 2 years kung saan team option pa yung last year. Kaya naman marami yung nag-aagawan para makuha yung kanyang serbisyo. And kayo ba, sa tingin nyo, saan kaya nababagay si Isaiah Stewart? Or hilahan ba siya ng LA Lakers? Magbabati kaya sila ni LeBron James? So let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!